So magandang gabi sa inyo mga sir. Tawag ito, may naisip lang akong topic about to sa sa milsim sa airsoft. Yan, actually nililinisan natin yung yung rifle na ginamit natin last milsim, yung Office Cemetery Fall 8. Nga pala, shoutout sa iyo Sir Luke. So yun, sumali tayo doon sa milsim event na yun. So mulan, rain or shine, laban tayo, walang atrasan. Yun, talagang nagkanda putik-putik yung rifle na ginamit natin, no? So, linisan natin, nire-ready natin para sa susunod na milsim event sa August 2. August 2, kung di ako nagkakamali, sa Poseidon naman yan. So, kasali din ng Striker 1 dyan. So, yun, topic ko lang about sa milsim. Kasi sa milsim natin is, hindi na nawala yung kunatan talaga, meron talagang hindi talaga masisiro, sa dami ko na experience, sa dami na ng sinalihan kong milsim event. Actually, yung unang sali ko ng milsim event, talagang disappointed ako eh. Yung unang sali namin, yung S1. Sa yon, sa Isla Grande yung ginanap. Hindi ako disappointed sa organizer. Siyempre, lagi naman tayo nadi-disappoint sa player din, mga participants. So, nakita ko doon kung gaano kalala yung makunat. Na-experience natin doon yung, siyempre, nagsimula tayo sa sa CQB. So, yun. Hindi rin maganda experience natin nung umpisa sa pagiging newbie natin, yung napasukan natin game site, hindi ko na i-mention dito, hindi talaga maganda experience ko doon. Kung nagkaroon kami ng sariling game site, yung Striker 1, doon talagang yung mga ayaw namin, most likely, number 1 na mga ayaw natin, yung mga makukunat eh. Diba? Ayan ang pinaka-ayaw talaga natin sa lahat, is yung makukunat. So, sa milsim, ang difference sa CQB, honestly, malala sa milsim. Malayo sa CQB. Sa CQB, kahit pa paano, makukontrol mo pa eh. Medyo pwede mo ma-pinpoint mo kung sino. Kasi, di ba, maliit lang yung space eh. Doon, di mo na minsan nga, kahit nga team, hindi mo madidescribe ang kung anong team hanggat hindi mo talaga nalapitan eh. Or na POW. So yun, mabalik ko lang, hindi na talaga tingin ko hindi na masisiro yan. Yan ang masasabi ko dyan. Kahit na sabi mong talagang mahigpit yung mahigpit yung organizer, hindi mo talaga masisiro yan. Aminin na natin, sa ayaw natin, sa gusto natin, aminin na natin, hindi talaga masisiro yan. Kasi sa dami na eh, marami naman ako nasalihang mahigpit na milsim event eh. Marami naman eh. Kaso talagang meron talagang team. Hindi talaga masisiro. So, actually, kaya pa rin ako naglalaro, para lang masakalaman nyo, kaya pa rin ako naglalaro ng milsim. Hindi dahil na sa, may makunat. Wala na akong pakialam dun halos eh. So, totoo lang, parang medyo na-immune na ako dyan. Kaya pa rin ako nagko-continuous maglaro ng milsim for the reason na tinitake ko to as a serious matter. Like, parang tinuturing ko siyang parang nasa gera na talaga ako. So, pag tinamaan ako, nagkukul talaga ako ng hit. Kasi, yan eh. Sa akin yun na lang yung ko ako, pananaw ko na lang to Kukul ako ng hit kasi, tinitake ko siya as a lesson. Diba? Wala na akong pakialam doon sa mga tinatamaan ko. Siyempre, minsan nakakapag-react pa rin naman tayo sa vlog natin, sa video natin na nakakapag-react pa rin. Anong makunat yun, yung tinatamaan ko doon. Siyempre, initial reaction na lang natin yun eh. Wala na eh. Parang sa dami nga, katulad ng sinabi ko, sa dami ng sinalihan kong milsim event, hindi talaga nasisiro. Meron ka may encounter na okay, merong hindi. So, ganun yung milsim. Kaya pa rin ako naglalaro ng milsim dahil nga tinitake ko siya as a serious, parang nasa gera talaga ako. So, yun ang dahilan ko. Hindi dahil hindi wala na tayo doon sa mga nagkukunat. Bahala na kayo. Nasa sa inyo naman yan eh. Basta ako ini-enjoy ko siya, iniisip ko talaga is nasa tong gera ako. Siyempre pag tinamaan ka, hindi pala pwede yung ganun. Dapat next time i-avoid ko yung ganun sistema. Kailangan mas maging maingat, huwag masyadong agresibo, kailangan take time. Sa milsim, marami kang matututunan din talaga. Actually, huwag ka na, hayaan mo na yung makunat. Basta marami akong natututunan dyan. Malaking credit yon. So, yun na lang din yung dahilan ko kung bakit naglalaro pa rin ako ng milsim. So, ewan ko sa iba kung bakit naglalaro pa rin sila, kung anong pinaka-main reason nila. Comment na lang kayo dyan sa mga share kung anong main reason nyo. Bakit alam nyo naman, yung mga ayaw nang makunat tayo, nilalaro yung game na to ng maayos
tapos may na-encounter na makukunat, bakit pa rin kayo nagpapatuloy? Di ba? Dahil ba, anong dahilan nyo? Kasi ako, yun yung dahilan ko mga sir. Dahil tinitreat ko siya sa, wala na akong pakialam doon. Basta, alam ko sa sarili ko, tinamaan ko siya, na-clear naman siya clear shot. At kung nagkunat siya, bahala na siya. So, ganun sa akin mga sir. So, yun. Yan lang muna. Hanggang dito lang muna. Mahaba na yung video mga sir eh. Baka manuya kayong manood eh. So, lilinisan ko muna tong rifle natin na ito rin gagamitin natin ulit sa next milsim na sasalihan natin sa Poseidon. So, sa mga teams dyan, sa mga players dun sa next milsim event, kita-kits mga sir. Enjoy the game lang, enjoy the game. Huwag tayo mag-init ang ulo, katulad nung nakaraan may nagmura pa sa amin huwag naman sana ganun. Medyo hanggat maaari, huwag natin daanin sa init ng ulo. Enjoy lang natin yung game. Ako, in-enjoy ko na lang yung game, promise. Yun yung kung ano yung sinabi ko kanina, yun yung pinaka-main reason ko. Nag-enjoy ako sa game na to kasi tinatrato ko siya sa totoong gera, may mga natututunan ako. So, yun lang mga sir. Kita-kits! Poseidon, kita-kits!